Sige po. So, isang magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating butihing guro, Ma'am Owen. Ako po si Binibining Tricia Silueta, ang inyong tagapagtalakay para sa ating-anim na pinamagatang ang tula at ang makata. Nawa ay mayroon kayong mapulot na karunungan sa aking isasagawang pagtatalakay sa umagang ito. So, next slide po. Ngayon po ay atin pong umpisa ng ating aralin, atin pong bigyang pakahulugan ang salitang tula at ang makata. Ang tula po muna. So, sa mga nakalipas na talakay ay tinalakay nila ang iba't ibang pakahulugan sa tula. So, sinasabing ang tula ay isang anyo ng panitikan. So, pasensya na po sa maingay. Sinasabing ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Magagandang kaisipan at maging ng mga pananalita at dagdag pa rito, ang tula ay pinagyayaman sa pamamagitan ng paggamit ng mga tayutay na siya naman po matatalakay sa mga susunod na tagapagtalakay po. Sa pamamagitan po ng pagsulat ng tula ay malayang naipapahayag o naipahahayag ng isang makata ang isang damdamin o mensahe na nais niyang iparating sa kanyang mga mambabasa. Ang tula ay likha ng makata. Sa pamamagitan ng tula ay naihahanay ng makata ang damdamin ng kapighatian o kalungkutan, ligaya at gayon na rin ang tagumpay. Anumang damdaming nag-uumapaw sa dibdib ng makata, kung isinasataludtod ay tula. Tula pa rin masasabi kung may tugma, sukat, indayog at kariktan. At kahit na mawala pa ang mga nabanggit, ay tula pa rin masasabi ang tula. Dahil nariyan pa rin po yung diwa na nais ipahiwatig ng makata na nakahanay po sa pamamagitan ng mga saknong na siyang tanging sakdalan ng kanyang damdamin at kalooban. Next slide po. Ngunit sino o ano ba ang makata? Ayon sa pagpapakahulugan ni Gabriel, 1986, ang isang makata, tulad ng ibang manunulat at tagapagbudbod ng mga salita. Ang mga makata ay nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay na siya lamang sa kanyang sarili ang makapagbibigay katuturan o kahulugan. Samantalang sa pagpapakahulugan ni Johnson, sinabi niya na ang isang makata o ang isang batikang makata ay ginawa at gayon din ay pinanganak. Ang kabaliwan ng makata ay kasabay niyang pinaglihi at sumilang. Kakambal ay ang kanyang damdamin, kakakwil ng kanyang hininga at bahagi na ng kanyang buhay. Ang katalinuhan at pagkamalikhain ng isang makata ay likas o natural na sa kanya kahit pa noong siya ay nasa sinapupunan ng kanyang ina. Ang pagtula ay katawagang hindi magagawang ihiwalay sa makata. Dahil dito, ito'y likha ng kanyang kaluluwa, obra ng kalikasan, likhang sining ng kanyang pagkatao at padron ng kanyang kabaliwan. Nasa kabaliwan ng makata ang ginanda ng tula. Nasa pamihirang talino, ang hikayat at paghanga. Nasa kanya ang katangiang hindi matatawaran ng kahit anumang karunungan sa lupa. Ang makata sa pamamagitan ng mga tula ay mga bathala ng kahalagahan at katotohanan. Ang makata at ang tula, isang walang katapusang pagkilala sa anumang akdang sining, isang pagpapahayag na hindi basta maisusulat kahit ng dila o ng larawang guhit. Hindi maisasalaysay ang nagkukubling kagandahan ng panahon, ng paligid ng pangkatauhan at ng kanyang daigdig. Isang walang katapat na pagkilala na siya ang makata. Next slide po. Ilan sa mga
kilalang makata sa pagsulat ng tula noon ay sina Jose Corazon de Jesus, na kung saan ang kanyang pinakatanyag na katha ay ang isang punong kahoy at pamana. Sumunod naman po ay si Amado V. Hernandez, isang makata at manunulat sa wikang Tagalog. Kilala rin siya bilang manunulat ng mga manggagawa. Isinalaysay niya sa kanyang mga akda ang pakikipagsapalaran at pakikibaka ng mga manggagawang Pilipino. Ilan sa kanyang itinuturing na mahalagang tula ay ang tulang manggagawa at kung tuyo na ang luha mo, aking bayan. Sunod naman po ay si Inigo Edgar Galado. Isa sa kilalang tulang kanyang nagawa ay ang Idudulog Kita. At ang makatang si Francisco Balanza sa obra niyang paggawa. Ang mga nabanggit ay makata ay ilan lamang sa mga kilalang manunulat na hindi matatawaran ang husay sa pagsulat ng mga tula. Sunod naman po ay next slide po. Kabilang po sa paksa na o sa subtopic po ng ang tula at ang makata ay ang panauhan o persona ng tula. Next slide. So, ito po ay tumutukoy sa taong nagsasalita sa isang tula. Maaaring ito ay nakasulat sa una, ikalawa o ikatlong panauhan. Halimbawa ng persona sa isang tula ay isang matanda, isang katutubo o isang dayuhan o maging ang mga hayop na ay maaari rin. At maaaring ang mismong makata o sumulat din ang siyang persona sa tula. Kadalasan, ang persona sa tula ay mismong makata, ngunit maaari o mayroong pangyayari na ito ay iba rin sa mismong mayak. Ito na ay isa, ngunit laging isa-isip na hindi laging isa ang persona sa makata. May pagkakataong itinatago ng makata ang persona sa pamamagitan ng paggamit niya ng mga salita sa tula at sa malikhain niyang pamamaraan kung paano maitatago yung persona. Next slide po. So, sino po ang maaaring magbasa o tumula po nung tula po ni Elira Salanga po? Salanga po. Si Miss Pinko po, pwede pong... Sige po. Try po. Okay na po. Yes po. Sana hindi na ako susukatin sa pamamagitan ng kanta. Sana hindi nahuhulog ang pagkatao, tulad ng pagbagsak ng barya sa lata. So sa tula po na inyong nakikita sa screen ay sino po ang makapagsasabi kung sino po yung persona sa tula po na inyo pong nakikita. Ang makakasagot po ng tamang kasagutan ay may 50 pesos load po. Sino po kaya yung persona dito sa... Pwede po bang sumubok po? Sige po. Sige po, sa palagay ko po, yung persona po dyan ay isa pong mga awit. Tapos po, yung ano po ba, yung hinuhulugan po siya ng barya, yung mga awit po na hinuhulugan po ng barya. Feeling ko po yun po. Medyo malapit na rin po doon. Sa clue ay aning na letra po, maaring makita sa lansangan. Pulubi? Yun po, tama po. Pulubi po yung pinaka-persona ng tula. So kung atin pong uunawain yung nang mabuti yung kwento ng tula, di pa po parang ang persona ng tula ay yung mga pulube, na kung saan ang ibig sabihin po ng buong tula ay ginagawang panlilimos po ng mga pulube sa lansangan. Kung minsan kaya lang sila nabibigyan ng barya sa tingin nila ay dahil sa ginagawa nilang pagkanta na kung saan ito yung nagiging sukatan ng mga nagbibigay o yung mga nagbabagsak ng barya sa latang nasa harapan niya. Sige po, malapit na rin naman po yung sagot ni Binibining Cruz. At dalawa na po sila na bibigyan ko po ng 50 pesos. Next slide po.
Ang paksa at diwa ng tula. Next slide. Sunod po ay ang paksa at diwa. Ang diwa ng tula ay tinutukoy nito ang panghalatang kaisipan ng tula na nais iparapin sa mga mambabasa. Halimbawa po ay yung pagmamahal ng isang anak ay walang kapantay. Samantalang ang paksa naman po ay maaaring ang pagmamahal ng isang ina. Ang paksa ay ang siyang tumutukoy sa diwa o ideya ng binibigyang focus ng isang makata sa kanyang akda. Ito ang siyang pinakapundasyon ng tula o ng isang tula. Sa madaling salita, dito po umiikot yung kabuuang mensahe ng isang tula. Maaaring ang paniniwala at filosofiya ng mga tauhan ay magsisilbing diwa ng isang akda. Sa next slide po. Ang tula ay isang akdang pampanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guni-guni, ipinararating sa ating damdamin at pinahahayag sa pananalitang may angking aliw-iw. Ang tula ay isang mabisang paraan ng pagpapahayag ng mga kaisipan, damdamin, imahinasyon at mithiin sa buhay. Sa pamamagitan ng tula ay naipaparating ng makatha o makata sa mga mambabasa ang kanyang nararamdaman at naiisip. Bunga nito ay ang taglay ng mga tula ang iba't ibang mga paksa. Narito ang ilan sa mga pangunahin o kalimitang mga paksa ng tula. So, bahagya na pong na-discuss po ni Binibining de Vera yung pangkaraniwang paksa ng tula. Ngunit ay atin pa rin pong talakayin ang mga ito. Una po ay ang tulang Makabayan, na kung saan maraming tulang Asyano, particular na po sa Timog Silangang Asya, ang nagsasaad ng maalab na pagmamahal sa bayan. Marami sa mga bayani o kilalang Asyano ang nakasulat ng mga tulang nagpapahayag ng kanilang damdaming nasyonalismo. Ang iba naman ay nagbibigay diin sa mga natatanging kasaysayan ng isang bansa, makasaysayang mga pook, magagandang tanawin at maging ang mga temang may kinalaman sa buhay ng dakilang tao o pinuno ng bansa. Ilan sa mga tanyag na tulang may paksang Makabayan ay ang Pahimakas ni Dr. Jose Rizal, na kung saan ay pinag-aralan o sinuri hindi lamang sa Asya kundi maging sa buong mundo. Ikalawang paksa po ay ang tulang Pag-ibig. Ang ganitong uri ng tula ay punong-puno ng damdamin. Ang paksang tulang ito ay may kinalaman sa pagmamahala ng dalawang magsinirog, maalab na pagsinta ng isang lalaki sa babaeng kanyang minamahal. Maging ang kasawian ng pag-ibig ay bahagi ng paksa ng tulang ito. Ikatlo ay ang tulang Pangkalikasan. Ang paksang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kaligtasan sa buhay ng tao, gayon din ang kadakilaan at kagandahan. At sa karilagan ng kalikasan na nakakaakit sa makata na sumulat ng mga tulang may ganitong paksa. At ang ikahuli ay ang tulang Pastoral. Sa paksang ito ay nagbibigay diin sa mga katangian sa bukirin, gayon din sa kagitingan at kadakilaan ng mga magsasakang matiyagang nagbubungkal ng mga lupa at maging ang kahalagahan ng pagsasaka sa ekonomiya ng bansa. Kilala rin dito, lalo na sa mga bansang agricultural sa Asia, particular na po sa Pilipinas at Indonesia. Bukod po sa mga nabanggit na paksa ay may ilan pa pong mga paksang na malimit gamitin ng mga makata sa pagsagawa ng tula. Ilan sa mga ito ay uri ng pamumuhay at pag-uugali, dignidad sa paggawa, pang-araw-araw na buhay, pangkagandahang asal at pagkabigo o paghihirap. Panagsay. So, mayroon po akong inihandang maikling pa-activity po na tatawagin po natin itong dugtungan mo. Na kung saan kayo po ay malayang dugtungan yung mga sumusunod base po sa inyong kagustuhan o base po sa inyong kaalaman. Maaari ko po bang tawagin si Binibining at Inocencio para dugtungan ang una po? Ari po ko? Yes po. Yan. Ang makata at tula ay hindi maaaring paghiwalayin sapagkat ang tula ang nagsisilbing kaluluwa, puso at isip ng makata, samantalang ang makata naman ang nagsisilbing buto ng tula. Yun po. So, yan na po.
Maraming salamat po sa magandang kasagutan, Miss Anastasia. Sino po ang nais magbahagi? Si Binibining Cruz po gusto pong magbahagi. Opo. Wait lang. Okay po. Ang makata at tula ay hindi maaaring paghiwalayin sapagkat walang tula kung walang makata at walang makata kung wala ang tula. Yun po. Yun po. Maraming salamat po, Binibining Cruz. Mr. Nolya po. Ginong Nolya. Sa una pa rin po. Opo. Ang makata at tula ay hindi maaaring paghiwalayin sapagkat sila'y iisa. Binibigyang buhay na makata ang tula at ang tula ay hindi mabubuhay. So, yun po. Lahat po ng mga nabanggit nila ay tama. Sino naman po ang makapagbibigay o maaaring magdugtong sa ikalawa po? Para sa akin, ang tula ay Binibining De Vera po. Hala ako. Para sa akin, ang tula ay isa sa mga instrumento sa pagpapahayag ng kalayaan. Kalayaan hindi dahil sinakop tayo ulit ng mga Kastila o ng mga Amerikano ng kung sino mang dayuhan. Kalayaan sa sarili nating emosyon dahil may mga pagkakataon na hindi natin masabi sa iba, hindi natin kayang bigkasin sa iba kung ano yung nilalaman ng ating isip, kung ano yung nilalaman ng ating puso. Sa pamamagitan ng pagsusulat ng tula, sa paglathala ng mga tula, diyan natin na ipapakita na malaya tayo na ipahayag yung ating nararamdaman. Ayun po, salamat. So, maraming salamat po, Binibining De Vera. So, sa ikatlo naman po, sino po ang nais magbahagi? Ang pagiging makata. Sige po, Binibining Tingko. Try po dun sa may ikalawa. Sige po. Para sa akin ang tula ay tala na nagsisilbing meaning ng mga ideya at damdamin ng mga manunula. Salamat po, Binibining Tingko. Sa ikatlo naman po, ang pagiging makata ay isang gampaning si Miss Pastrana po. Ang pagiging makata ay isang gampaning papamulat sa mga mamabasa upang ipahayag ng mabuti ang isang tula. Salamat po. Si Ginoong Kasipi po may nais po atang idagdag. Ngayon po, pasensya na po kanina, sobrang hina po ng internet. Tapos may mga manok pa. So yun po, ang pagiging makata ay isang gampanin ng isang makata ay ipabudbod ang mayayamang salita na ipararamdam sa mga tagapagkinig, at ang isang makata ay naghahangad na o gusto ipakalat na ang mga tula kanino man o dapat itong maglingkod sa sambayanan upang maging inspirasyon at maging paraan upang mamulat ang mga tagapakinig o ang mamabasa. Yun po. Maraming salamat po. At sa ikahuli naman po ay maaari ko po bang tawagin si Binibining Bensurto upang ibahagi po ang kanyang kasagutan. Binibining Bensurto. Sa pamamagitan ng pag-aaral at pagtuturo ng tula ay natututo ang mga estudyante na sumulat at ihayag ang kanilang saloobin at damdamin. Bukod pa rito ay nagkakaroon ng kaalaman ang mga mag-aaral kung paano bumuo at sumulat ng tula, ang mga tunay na makata. So, maraming salamat po at dito na lamang po nagtatapos po ang aking talakay patungkol po sa Aralin 6 na tumagat na ang paksa ay ang tula at ang makata. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon.